Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. O inay, naririto pala kayo. Si Greg, wala pa rin ba siya? Ang sabi niya sa akin, pupunta raw sa DSWD at doon ay hihingi ng tulong. Teka, saan ka ba galing, ha? Naghanap ako ng mga taong pwede kong mautangan. O ano, nakahanap ka ba? Wala po akong nautang. Kahit isa sa mga nilapitan kong kapitbahay natin, ay hindi ako pinautang. Ubos na yung pinahiram niyo sa akin na pere ay. Dahil maya't maya, may pinabibili ang doktor. At ngayon po, inay, sasalinan ng dugo. Kailangang masalinan ng dugo ang aking anak sa araw na ito eh. Ano? Inay, paano ito ngayon? Wala na akong kapera-pera. Saan ako kukuha ng pambili ng dugo? Saan po? Kumusta? Ito. Naghahagilap pa rin ako ng pera. Si Betty ho pala. Nasaan siya? Umalis na naman. Dahil ang sabi ng nurse, kailangan daw masalinan ng dugo ang anak ninyo. Bigla siyang umalis. Ewan ko kung saan na naman maghahagilap ng pera yon. Wala ka na bang alam na lapitan, ha, Greg? Wala na ho na eh. Nakahingi na po ako ng tulong sa mga kapwa ko driver ng tricycle. Ang iba, nakapagbigay na. Ang iba naman, katulad ko rin nangangailangan. Pati nga po may-ari ng tricycle na pinapasada ko. Nilapitan ko na rin. Paano nakapagbigay sila kaso? Ganon, hindi naman kalakihan. Paano kaya ito, inay? Saan kami kukuha ng pera? Kanino kami hihiram? O ano, nakahingi ka ba ng tulong sa DSWD? Inay, may mga dokumento pa silang hinahanap sa akin eh. Tulad ng barangay clearance, indigent certificate daw. Ay, ano ba yan? Kung ano-ano ang hinahanap nila. Nakalaan naman talaga ang budget na yun para sa mga kapuspalan na tulad natin. Para daw kasi maiwasan ng mga bugos na taong gustong samantalahin ang hihingi ng tulong sa gobyerno. Teka, lumapit ka na ba sa Kuya Ramon mo? Hindi ba't nasa abroad ang kuya mo? Kung nga po na kaso, pinlalapit doon ako sa asawa niya. At nang nagsabi naman ako sa hipag ko, hindi naman nagbigay. Ay, nako. Ano ba namang klaseng hipag yang hipag mo? Hindi man lang makapagbigay. Ang kuya mo naman ang naghahanap buhay, ah. Huwag kang mag-alala. Lalapit din ako sa iba naming kamag-anak. Baka sakaling maawa sa kalagayan ninyo. Naririto na ako sa tarangkahan ng bahay ni Kuya Ramon. Pipindutin ko na itong doorbell. Sana naman, mapahiram ako ni Ate Virgie. Oh, Hipag, bakit? Kagagaling lamang dito ng asawa mo kahapon, ah. Oo nga raw, ate. Oh, alam mo naman palang galing na siya dito eh. Bakit ka pa nagpunta dito? Alam mo naman pala na wala akong ibibigay sa kanya. Kaya nga ako kinapalan ang mukha ko, ate. Kailangan ko kasi ng pera para sa bunso ko.
para masalinan na ng dugo. O ano magagawa ko? Doktor ba ako na magpapagaling sa anak mo? Hindi ka nga doktor, pero may kakayahan kang tumulong sa pamamagitan ng pera na ipapahiram mo sa akin. Sige na naman, Ate Virgie. Pahiramin mo kami ni Greg ng pera mo. Babayaran din namin. Ay, sus! Huwag ka na ngang mangako nang hindi mo natutupad. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para mabayaran ka. Basta lamang mapahiram mo kami ng pera sa araw na ito para may pambili ako ng dugo na may sasalin sa bunso naming anak. Pasensya na rin. Pero ako man ay nangangailangan ng pera. Sorry, sa iba ka na lang humingi ng tulong. Sige na, may gagawin pa ako. Naku, saan ako kukuha ngayon ng pambili ng dugo? Kanino ako lalapit? Kanino? Mabuti na lamang. At naalala ko ang singsing na ito. Naregalo sa amin ng biyanang kong lalaki nang nagtatrabaho pa ito sa Saudi. Purong ginto daw ang kwintas na ito. Arabian gold daw. Saan naman, sa pamamagitan ng mapagsanlaan ko ng kwintas na ito, ay matutkunan ang pangangailangan ng anak ko. Ang masalinan na siya ng dugo. Ay, salamat. Ako na ang susunod sa pila. Medyo malaki-laki ang pagsasanlaan to. May pantayan pa ako ng luto. Ilang araw na rin akong hindi nakakapagtaya sa luto Mamaya, pagkagaling ko sa pawn shop, ay dadaan ako sa tayaan ng luto. Inay, naririto pala kayo. Nasaan po si Greg? Bumalik na siya sa DSWD dahil kumpleto na yung requirements na hinihingi sa kanya. Ay, ganun po ba? Kung ganun, dumito muna kayo sa ospital at bibili pa ako ng dugo na isasalin sa anak ko. Saan ka kumuha ng pera mo? Isinalang ko po yung kwintas na regalo sa amin ni Greg ng tatay niya nang ikasal kami. Sige po, alis na ako. Sige, mag-ingat ka dyan. Kumusta na yung mag-anak sa hospital? Kumusta na yung apo natin? Nasalinan na ba ng dugo? Oo, nasalinan na ng dugo. Magiging okay na siya. At baka lalabas na ng ospital sa makalawa o sa loob ng linggong ito. Mabuti naman kung ganon. May kawawa naman ng apo ko kung hindi siya masasalinan ng Ay dugo. nako, sinabi mo pa. Mabuti ka mo at mayroong naisanla yung manugang mo na medyo malaki ang halaga. Kaya yun ang ginamit nila na pambili ng dugo. Ay, yung anak mo naman kasi ang may kasalanan Wala palang naiipon siya tong nagsasabi na lahat ng kinikita ng asawa niya nahahawakan niya. Papaano naman kasi sa bawat intriga ng pera ng kanyang asawa, nasa tayaan na ng loto kaagad. Hindi man lang siya magtabi, kahit nasa tig-10 o tig-20 pesos, para kahit papaano may maiipon. Ay, naku, lilipas lamang ang problema nilang ito. Pagsasabihan ko ang anak mong yon.
Makakalabas na daw tayo sa ospital. Bukas. Kaya kunin mo na yung dalawa nating anak sa bahay ni Ate Mabel. Ay, ikaw na. Bakit ako? Siyempre, ikaw itong may tricycle eh. Di, dalahin pa ang dalawang yun. Ikaw na lang at mamamasada pa ako. Ikaw na lang kasi. Ang init-init. Tapos, may dalawang bag ang mga anak mo. Mabigat yun. Anong mabigat? School bag lang naman ang laman ng kanilang bag. Ang isa naman unang kumot lang. Ikaw na kasi, dahil May pupuntahan ka? Sana naman? Tataya ka naman ng luto. Ikaw talaga hindi ka na nadala, no? Di pa nga nakakalabas ang anak mo sa ospital eh. Pananaya naman sa luto iniisip mo. Eh bakit kasi? Pera ko naman ang gagamitin ko. Sa akin yata regalo ng itay mo ang kwintas na yon at hindi sa iyo. Kaya sunduin mo muna ang dalawang anak bago ka mamamasada. Dahil pupunta ako ng bayan. Ano? Uuwi ka na? Oo. Eh bakit ka uuwi? Saka ko nagkikwento pag nakauwi na ako. Sa ngayon ay sabihin mong kapatid kong si Greg na sunduin tayo sa bus terminal pag uwi natin. Ano? Eh bakit niya tayo susunduin sa bus terminal? Eh nakaban naman tayo. Huwag ka nang mag-arkila ng van. Ikaw lang susundo sa akin. Tsaka huwag mo nang dalhin ang mga bata. Eh bakit? Ayaw mo na bang mag-arkila ng van? Eh mas komportable kang uuwi kung nakaban tayo dahil aircon yun. Para makatipid tayo. Kaya sabihan mo si Greg na sunduin tayo. Kasya na siguro ang bagahe sa tricycle ni Greg. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko. Tate, may hindi ba magandang nangyari kay kuya? At bakit wala sa oras ang kanyang pag-uwi? Ewan ko ba sa kuya mo? Ang lagi lang sinasabi sa tuwing tinatanong ko, dito na rin niya ikikwento pagdating, kaya hindi ko na siya kinulit. Ano kayang nangyari kay kuya? Bakit puro urada napauwi siya? Bakit? Wala ba siyang nababanggit sa'yo sa tuwing nagchat-chat sa'yo? Wala naman. Kaya nga ako nagtataka at uuwi na siya sa wala sa oras. Hindi ba't isang taon pa sana sa doon? Oo. Sa bagay, baka nagdesisyon si kuya na magpurmuda dito. Mas mabuti pa para malapit siya sa atin. Yun na nga lang ang pinaka-konsuelo ko sa sarili ko. Uuwi na pala. Sa wala sa panahon. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Umuwi pala nang wala sa oras ang Kuya Ramon mo? Oo nga eh. Babalik pa raw ba ang kuya mo? Hindi ko alam. Hindi nga rin alam ni Ate Virgie kung bakit biglaan ang pag-uwi niya eh. Ibig sabihin, mapuputol na ang kayabangan ng hipag mo. Bakit mo naman nasabi yan? Mabait naman ang hipag mo. Mabait? Mabait ba yung hindi tayo tinulungan ng panahong talagang kailangan ni Bunso ang tulong? Nagkataon lamang siguro na wala rin sila kaya hindi nila tulungan. Ang sabihin mo, talagang ayaw tayong tulungan ng hipag mo. Kaya kung ako ang magkapera, gagawin ko rin sa kanya ang ginawa niya sa akin. Betty, ano ka ba? Kung makapagsalita ka, parang ibang tao ang tinutukoy mo.
Baka nakakalibutan mo. Kapatid ko at pamangkin kong pamilya ni Ate Virgie. Matulog lang na tayo. O ate, taya ka na. Magkano ba ang mapapanalunan ngayon? Naku ate, aabot na ng 2 milyon ng premyo ngayon. Totoo? O sige, tulad ng dati. Tataya ako, baka sakaling certain ako. At lahat ng umapi sa akin ay hindi ko papansinin. Oh, Kuya Ramon, gabi na, napasyal ka. Hindi ko na kasi mahintay itong mag-anak mo na pupunta ng bahay. Kaya ako na lamang nagpunta dito. Nasan ba si Betty at ang mga bata? Nasa kusina, kuya. Kumakain na. Oh, tama-tama tong dala kong pagkain. Ito, ibigay mo na lang sa kanila at nang makakain sila ng gusto. Salamat, kuya. Hindi na maubos-ubos yung pasalamat mo. Dali na, ibigay mo na sa mga bata yung maling para lalong sasarap ang pagkain nila. At pagkatapos nilang kumain, bibigay ko na sa kanila ang mga pasalubong ko sa kanila. Ha? Pasalubong sa akin ng kuya ni Jerry ang pulo na ito? Oo, ako din may pasalubong na perfume at lipstick. Hati tayo sa perfume na yan, ha? Ay, pambabae lang ito ha. Hindi na importante kung pangbabae o panglalaki. Importante, mabango ako. Lalo na sa Makalawa, kinukumbida ako ni Pari Apyong dahil binyag ng kanyang apo. Kaya maisusuot ko na itong pasalubog niyang pulo sa akin. Ay, maswerte talaga ang anak natin, Mababait silang pamilya. Mula sa kanilang mga magulang hanggang sa kanilang mga anak, ang babait nila. Talagang swerte ang anak mo. Ha? Dahil mapagtitiisan ng manugang mo ang ugali ng anak mo. Ayan ka na naman Ang anak mo na naman ang nakita mo. Paano naman kasi? Hindi ko alam kung kanino nagmana ng masamang ugali ang anak mong yun. Sa'yo siguro nagmana. Ito nga't wala kang mukhang bibig, kundi ang mga kapintasan ng anak mo Kaya kung masama man ang ugali ng anak mo, nagmana lamang yon sa'yo. Sige, pagtanggol mo pa ang anak mong yon. Lumalaki ang ulo dahil sa pinagtatanggol mong lagi. Hindi mo mapalo-palo noong maliit pa kasi. Paano? Ikaw na ang nasa pagitan naming dalawa. Tingnan mo ugali, ha? Ngayon ay sumpig. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ate, dalihan mo! Ate, mabuti dumating ka. Oh, bakit? Dala mo ba yung papel ng loto na tinayaan mo kahapon? Patingin nga. Ay, hindi ko dala, pero kabisado ko. Bakit? Sabihin mo nga ang numero kung ganon. Ha? Teka. 5, 8, 18, 10, 12, at saka 36 yata yun. Ha? Naku ate! Ikaw nga ang nanalo! Nag-isa ka lang.
tayo'y di na nagkita. Nanalo nga ba sa loto si Betty? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.